Sinugod ng isang militanteng grupo ang tanggapan ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Habang libo-libo raw kasi ang nagugutom sa Pilipinas, nasa 45,000 sako naman ng bigas ang hinayaan lang di manong mabulok. Buwelta naman ng DSWD, hindi na raw dapat idinaan sa dahas ng mga militante ang kanilang protesta. Nakapamigay na rin daw naman sila ng tulong sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. May report si Sherry Ann Torres. Pinumbasa ng mga sigaw ng ilang militanteng grupo ang di umano'y malakas na pagkalam ng sikmura ng maraming Pilipino. Dahil sa kabila ng libo-libong nagugutom sa Pilipinas, 45,000 sako ng bigas ang hinayaan lang di umanong mabulok ng DSWD. Nagkakandagutom na yung mga kababayan natin, hindi na maabot yung presyo ng bigas. Sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, halimbawa, umaabot ng 70 pesos yung presyo ng bigas. Nasaan ang gobyerno? Nakapasok ang mga demonstrador sa compound na ahensya. Napasag pa nila ang salaming pintuan ng gusali. Bakas ang galit sa mga miyembro ng Gabriela at Alyansang People Surge, maging sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda na hanggang ngayon naghihintay pa rin daw ng sapat na ayuda. Ang problema kasi sa DSWD, panay ang pagsisinungaling na marami ang nagbebenepisyo sa relief. Samantalang napakakonti pinapatotohanan ng mga biktima, talagang kulang na kulang yung tulong na sumasayad sa mga biktima ng Yolanda sa Eastern Visayas. Buwelta naman ng DSWD, hindi dapat idinaan ng mga reliyista sa brasuhan ang kanilang panawagan. Giit ni Secretary Dinky Soliman, nakapagbigay sila na mahigit 6 na milyong food packs at bigas sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Una, wala kaming nabubulok na bigas. Kung yung sinasabi nila ay yung galing sa Bureau of Customs na nasa tubig, hindi namin tinanggap kasi pina-check namin, mabaho na nga. Kaya hindi namin tinanggap. Bukod sa DSWD, kinalampag din ng mga relihista ang tanggapan ng NFA para iprotesta ang pagtaas ng presyo ng bigas. Tanong din ng grupo, bakit tila wala pa ring napaparusahang rice smugglers hanggang ngayon? Mula Enero pa lang, 3 piso na ang itinaas ng presyo ng bigas. Sabi ng NFA, noon pang Nobyembre, Oktubre, iimbestigahan nila para parusahan yung kartel ng bigas. Yung mga smuggler na dahilan ba't tumataas ang presyo ng bigas. Ano na ngayon, Marso na, wala pa rin ni isang smuggler o kartel na napaparusahan. Apila naman ng NFA sa Gabriela, intindihin sana ang paggalaw ng presyo ng bigas alinsunod sa demand. Pagtitiyak ng ahensya, mas nakakabenta na ang mga local farmers dahil hinuhuli na ang mga rice smugglers. Kaya ang presyo ng bigas na inaani sa bansa, aasahan ng magiging magaan sa bulsa. Gayunman, pagpasok ng tag-init, malaki ang pangamba ng mga magsasaka. Bukod sa natutuyong palayan, may ilan pang taniman na sinisira ng mga rice grain bag. Apektado na nito ang Sarangani at Santo Niño. Sa South Cotabato, damo siya sa nang bag-o pa lang balang nagabunga, galaya. May nag-atake siya sa times ang milking stage. Ginasuyop niya ang duga sang palay sa grain. So, may posibilidad nga pag harvest mo, ang natawag naman upahon ang mga palay. Kaya naubos na kasuyop sang bag na ini ang palay mo. Sumasa ilalim sa training ang mga farm technician sa mga apektadong lugar para pag-aralan kung paano mapupuksa ang mga peste sa palayan. Naka-alerto ang buong probinsya para ang bumababang supply ng bigas hindi na lumala pa. Sherry Ann Torres, GMA News.